Of course, letter B, Busita. That's also possible na 13.54 siya. Though mababa, kasi kung titingnan niyo po ngayon ng awareness, halos pantay lang po si Mr. Busita, Congressman Busita, and Ariel Quirobin. Mas madami pa nga pong billboard si Colonel Ariel Quirobin kaysa kay Congressman Busita. Pero si Quirobin po, less than 5%. Congressman Busita, though kilala siya sa one rider, 13.54 po siya. And any other questions po? Good afternoon, this is Trixie Cruz from Pilipinas Online. Sir, what's the probability of this survey reflecting the actual election? Our top 12. Thank you for that one. Ang survey po, yung by definition po ay ito yung snapshot ng sentiment ng tao at any given time. Kailan po namin ginawa ang survey? Nung nahuli po si Pangulong Duterte ng ICC. So, during that time, mataas po ang sentiment. Senator Bongo, Bato, De La Rosa, and 4 other members of PDP Laban. Na ngayon, will this trend continue? That's the question. We have less than 50 days left. Ang survey po, it has never been a crystal ball. Kahit tanong niyo po sa SWS and Pulse Asia, alam niyo po ba yung 2022 survey ng SWS and Pulse Asia? Kung titingnan po nga ng survey result no, dapat senador po ngayon, si dating Vice Presidente Jejo Pinay. Kasi number 9 po siya. Pangilan po si Jejo Pinay? Hindi po. Hindi po nanalo. Pangilan po noong 2022 sa SWS, Pulse Asia and other big firms po, si Idol Rafi Tulfo. Panguna. A month before the election. Ano po naging rating niya? Sino nag-number 1? Robin Padilla, who was number 9. So, what we can say here, this shows the snapshot of the people. If the elections were held this day, this one will be the result. And ang kagandahan po sa Taki Report, hindi po namin pinapakita yung survey na isang buwan na po ginanap. Ginanap lang po ito last week. So, yun po yung gusto po namin ipakita ngayon. Last week lang po ito. So yung mga nagtatanong ngayon, bakit hindi kayo parehas ni Opta Research? Bakit hindi kayo parehas ni SWS Pulse Asia? Ni WR Numero? Hindi siya apples to apples. It's apples to oranges. The methodology is different and the timeline is different. Ano po yung, kung i-compare nyo kayo dito sa lumabas, ano yung nangyari sa kanila, sa amin na wala sa kanila? Yung ICC. Hindi po na-capture. This one captured ICC. So again, just to answer your question, surveys po, it's not a crystal ball. It's a sentiment at any given time. But hopefully, this one will serve as guidance sa mga tao. Ngayon kasi, sino po ba ang influencer of voting ng mga bata? Ang dami yung voters po ngayon eh. Ang influencer po ng voting po nila ay mga lolo, lola, magulang. Kung kayo po ay may mga anak na bagong botante, makita ko lang, ay, galing sumayaw ni Philip Salvador, bumoto ko yan. Kausapin nyo. Anak, hindi yan nakukuha sa sayaw. Pero I'm just making an example lang. Kasi kung meron kayong gustong kandidato, ikwento nyo, ito yung nagawa na ni Bingo Hanasan. Senator Bingo Hanasan, hindi mo siya naabulan. Anak, ito yung nagawa niya. You educate them. It's up to you now. You don't need to bash those who are serving. Kasi these are their sentiments. This is a sentiment of Filipinos. Ano pwede kong gawin? Baka magreklamo na naman yung mga iba na, well, nasa Pilipinas pa naman sila, pupunta na ako ibang bansa. Pag nanalo yung mga artista to, pupunta na ako ibang bansa. Sana huwag gumapunta sa ibang bansa. Pero, nandito pa po kayo sa Pilipinas eh. Ano pwede nyo gawin? Nakailang eleksyon na po kayo nagsabi na, lilipad ako sa ibang bansa kapag nanalo ng kandidato to. Nandito pa din po kayo. So what can you do? Ang influencer ng batang voters, 20 to 30% of the registered voters are new voters. You can educate them. Yun po yung pwede nyo gawin.